galing! Sa nakaraang video, punta ako sa sikat na tourist spot sa Baybay City. At doon, may mga naging pagkakamali ako. Pero kahit nabigo tayong makita ang sikat na Sea of Clouds sa Baybay City, sobrang na-enjoy ko pa rin ang lugar at parang na-refresh talaga ako doon. Doon, may na-discover din akong napakagandang daan, lalo na kung may drone na napapalo sa iyo. Kung gusto nyo makita ang lahat ng nangyari at ang mga sablay ko, please check the description below para makita nyo ang episode na yon. Siguradong malaking tulong yon kung may plano kayong pumunta sa lugar na ito. Gusto ko pa man ding subukan ang mga exciting activities na inaalok doon. Kaso dahil kulang na tayo sa oras, mas maigi na dumiretso na tayo sa ating next spot. Sa episode na ito, pupunta tayo sa Lintaon Peak, isa sa mga premier tourist spots sa Baybay City. Ito rin ang isa sa mga hindi ko makakalimutang experience sa Baybay. At mamaya, i-rate ko ang buong adventure na ito bilang isang ordinaryong turista. By the way, ang Lintaon Peak ay isa sa mga highest point at premier vintage point ng Baybay City. Matatagpuan ito sa Barangay Pomponan, humigit kumulang 10 kilometers mula sa city proper. Dito nyo makikita ang sikat na 16,000 roses at ang napakalupit na stunning view ng buong lugar. Mas lalong nagiging espesyal at maganda ang view kung bibisitahin nyo ito ng sunset dahil nakarap ito mismo kung saan lulubog ang araw. Kaya mas ma-appreciate nyo talaga ang lugar na ito. Pero syempre, pwedeng nyo pa rin itong bisitahin sa umaga. Sa pagkakataon nito, hindi ko agad namalayan na hindi pala nakaset ng maayos ang audio ko. Kaya napakahina ng pick up ng boses ko. Habang papunta na ako sa Lintaon Peak, mas lalo akong namangha sa tanawin. Ang sarap sa mata ng view kapag dumadaan ka ng Golden Hour sa part na ito. Litaw na litaw ang tunay na ganda dahil sa sikat ng araw na tumatama sa mga bundok at mga puno. Ito yung gusto ko. Yung ganito. Wow. Yes. While nagbiyahe ako, napakanta na lang din ako habang nagdadrive dahil sa sobrang nag-enjoy ako sa view. Ito yung gusto ko. May ganyan na ano. Wow.
Di ba siya, di siya, oo. Dinaanan ko pala ang mga ilang barangay, Monteverde, Iguluan, at Kambongan. You're right. Ano lang talaga, pag nagka-traffic ka dito, kailangan mo ng extra damit. Kasi napakainit, lalo na lugan mo. Or siguro makapal lang siguro yung ano ko, jacket. Kasi malit ko din ako. Kailangan ko din mag-jacket para tuhod. Pakul. Kala ko gato, hindi pala gato. Pakul. Sabi. Ano yun? Hindi. Ganda. Ganda ko, ganda na ano. Sa totoo lang, pag nandito ka, parang nabibigil ka dito. Mamaya talaga, magpapalit ako ng gamit. Lesson mo, pag nabiyahe ka dito, gamit ka ng dito. Ano? Ito yung dito ka lang. Sa pagkakataong ito, dumaan ako sa isang tulay na talagang umagaw ng atensyon ko. Ang pangalan ng tulay na ito ay ang Makinhas Bridge. Makikita at madadaanan nyo ito kapag galing kayo ng Tacloban City o Abuyog papuntang Baybay City. Alam nyo ba itong tulay na ito ay naitayo pa noong 1960s to 1970s at nagsisilbi itong napakalagang artery o alternatibong ruta
na nag-uugnay sa mga karatig lugar. Makikita rin dito ang Dongkaan River System, isang high-velocity drainage basin o sa madaling salita, ang pangunahing ilog na daanan ng napakalaking volume ng tubig sa iba't ibang area ng Baybay Leyte. Kitang-kita rin mula sa taas kung gaano kasukal at kakapal ang puno rito sa Baybay. Kaya hindi kataka-taka, napakasarap magbiyahe dahil sa presko at marami ang puno sa lugar na ito. Matapos ko magpalipad ng drone at tignan ang napakagandang view, patuloy ko na ulit ang biyahe ko papunta sa destinasyon ko. Dito pala, mas lalo pang gumanda ang mga scenic route na dinadaanan ko. Kung kaya nyong makadaan dito ng around 7 to 8 a.m., mas better para talagang ma-enjoy nyo ang tanawin. Galing! Oh, ganda oh. Woo! Yes.
Singka, kanta ng mga bago po. Ito mga Halos naging napaka-smooth ng paglalakbay ko rito dahil na rin sa ganda ng kalsada. Pagamat may mangilan-ngilang bahagi na may konting issue sa daan, overall ay naging maayos at napakasaya ng biyahe ko rito. Nung malapit na ako sa diversion road, lumiko ako papuntang kaliwa. Ewan ko lang ba ito, pero medyo hindi kapansin-pansin ang mga crossing dito sa Baybay City. At malalaman nyo yan sa susunod kong video. Maybe kailangan lang ng mas malaking signages, lalo na para sa mga turista na first time na dadaan dito. Kapansin-pansin na malapit na ako sa city proper. Kapansin-pansin din na malapit ka na sa city proper kapag makikita mo na ang malalawak na rice field sa gilid ng daan. Bakit hindi kagaya dito?
Hinahanap lang ba? Ang logo. Hindi naman siya ayaw na dito sa kanila. Pero ang laki ng dito rin sila. Ito naman yung stilo. Stilo talaga. Dito, dumaan ako dito sa Palhi Bridge kung saan madadaanan nyo rin ang mga fish pond or low-lying areas. May muntik pang madisgrasya ng motor sa unahan. Kaya, ingat at ride safe lang lagi tayo sa kalsada. Malalaman nyo rin na malapit ang Taon Peak kapag nakita nyo na itong isa sa mga tulay na papunta doon, ang Pomponan Bridge. Itong tulay na ito ay isa rin sa mga nakonstruct noong 1960s to 1970s. Nagsisilbing itong connection sa pagitan ng Inupacan at Hindangan Leyte. Noong time na ito, lumiko ulit ako pakaliwa. Barangay road na ito at magbabiyahe kayo rito ng more or less 5 kilometers. Kapansin-pansin na ang mga residente dito ay talagang nagliligpit, naglilinis at inaalagaan ang kanilang lugar. Parang nakakamiss yung usok na yun. Ay, although may usok naman din sa amin, pero yung usok na hindi kaya ay. Kaya,
Another Maganda ng bahay dito. Maganda yung mga bahay. Kawawa si Doggy sa ulo. Dito, may nadaanan akong lugar na talagang nagpamangha sa akin. Yung tila bang napunta ako sa Encantada. Kaya siya ba yun? Wow! Wow! Para na ako nasa Encantadia. Ito, mag-ano talaga ako. Nakakawang ako dito ah. Big road.
Itong part na ito ay medyo challenging na at sa pag-akyat. Kalalo na kung mali ang pwesto mo sa motor or sasakyan dahil sa tarik. Pero pagkatapos nun, dadaan kayo sa San Antonio de Padua Parish Ride. At dito, kitang-kita na ang napakagandang view. Parang instant na wala ang lahat ng pagod ko sa nakita ko. Yung tipong lahat ng problema ko sa buhay, biglang na flash out at na-refresh. Asosasyon. Sunod nating nadaanan ang statue Our Lady of the Miraculous Medal. Makikita ito bago dumiretso sa Lintaon Building. Pagdating dito ay kapansin-pansin ang malawak nilang parking space at ang mga pasilidad na ginagamit para sa mahalagang okasyon. May konting environmental fee bago pumasok, pero sulit na sulit naman. Dahil pagpasok mo pa lang, napakaganda ng tanawin para mag-sightseeing. Mula
rito, kitang-kita rin ang ganda ng Camotes Island at Cuatro Islas. Habang naglilibot, may nakita akong magkakaibigan na nag-i-enjoy sa view. Nilapitan nila ako, kaya naisipan kong kuhanan sila ng drone shot. Para sa akin, napakahalaga ng ganitong moment, lalo na kapag kasama mo ang tunay mong kaibigan. Kaya shoutout sa inyo. Medyo challenging man ang magpalipad ng drone sa lugar na ito dahil sa sobrang lakas ng hangin. Pero kahit papaano, masaya ako namang naitawid ng maayos ang kuha. Worth it talaga ang pagod at biyahe. Marami akong mga bagong magagandang karanasan. Marami akong bagong magagandang karanasan sa biyaheng ito. Magandang paraan din ito para mag-unwind at mag-detox. Mula sa stress na pang-araw-araw na buhay, kahit medyo kulang sa oras at hindi man nasusunod ang buong plano, na-enjoy ko pa rin ang bawat segundo na nasa Baybay City ako. Kaya kung tatanungin niyo ako if ano ang rating ko sa Baybay City at sa lugar na ito, Taon Peak, ay babalik ulit ako. Special shoutout sa lahat ng ating mga viewers at mga nag-comment sa previous videos ko. Sa mga hindi pa nakasubscribe, pakipindot naman ang subscribe at like button para tuloy-tuloy ang paglago ng channel na ito at makakapag-upgrade tayo ng gears. Maraming salamat ulit at sa susunod na video, abangan nyo ang susunod nating pupuntahan at naging epic na karanasan pauwi. Kita-kits at maraming salamat.